we see the promise of heaven. So, dinhi atong makit-an ang saad may tumag sa langit. That Jesus actually prepares a place for us. Nga din si Ginoong Hesus siya buhat siya o naghatag siya, andam siya luna para kanato. And so this is one of the greatest promises for the believer. O usa kini sa dako nga saad alang sa mga magtotoo. That we will spend forever in a real place called heaven. Dili kita mo puyo niya na sa walay katapusan kanang gitawag langit. Some people have this picture that you're just like floating on a cloud or something. So, ang mga tao hatag man sila mga pagkinauna ulat buhay nga naaras kawanangan ng langit. But praise God, heaven is so much more than that. Ang dalaygon ng Dios tungod kay ang langit hilabihan jud kanindot. Heaven is where God sits upon the throne. Ang langit nga diin naa gyud ang trono sa Dios din siya nagalingkod. And the angels cover their face. Nga diin ang mga manulunda sa likod sila mga manawo. And they fly around the throne and they say, Holy, holy, holy. Din na sila sa trono ug nagasingkit nga dingon balaan balaan. Heaven is a city. So ang langit gitawag sa siyudad. The Bible says the streets are paved with gold. Nga diin ang iyahang tumbanan bulawan. And the tree of life is there. O ang kahoy sa kinabuhi naa dito. Do you remember that tree from the Garden of Eden? Ito ang duman ang kahoy nga dito sa langan sa Well, Eden. in Revelation, we see the tree of life. Diha sa pinadayon ito makita nga naa ang kahoy sa kinabuhi. And the Bible says we will partake of it. O ang kasulatan nagtug-an nga diin atuan ning maangkon mabatunan. And the leaves are for the healing of the nation. O sini ang iyahang dahon makahimo sa paghatag kayuhan sa kanasuran. Heaven is a city of joy. Ang langit usa ka siyudad sa kalipay. It is a place without sin, Ang usa ka dapit nga wa kay sala, without corruption. wala kay pagkadunot. And Jesus is the central part of heaven. O si Ginoong Hesus siya ang sentro diha sa langit. Amen. Amen. So John 14 verses 1 through 4, we'll just do 1 through 3 to start with. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Amen. Amen. So nagingon siya diri, kinahanglan dili magakaguol ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan ana ay daghang puy-anan. Kung dili pa moingon ba unta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam ug luna alang kaninyo. 3 og sa mahiadto na ako og makaandam na ako luna alang kaninyo. Muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo ngani uban kanako aron nga diin gani ako ato usab kamo. Amen. Father, I just ask you today that you will anoint the Word of God. Lord, and if there's even one who is not on their way to heaven right now, God, that today would be the day of salvation. And Lord, let us rejoice in the promise of your holy word. It's in Jesus' name, and we all said, Amen. Amen. Let not your heart be troubled. So yung sa ayaw subuti nga magkaguol ang inyong kasing-kasing. You believe in God, believe also in me. So sumalig ka mo sa Dios, sumalig usab ka mo kanako. In my Father's house are many mansions. Kay sa balay sa kong amahan adunay daghang puy-anan o mansyon. If it were not true, I would have told you. Hindi pa ni tinuod, dili ko kamo sultihan untaan ni. And I go to prepare a place for you. Wa ko moadto aron pagandam og luna, dapit alang kaninyo. Jesus literally has prepared a place
just for you in heaven. So si Ginoong Hesus, literally, siya nag-andam o kapit para yun nimo. And he says your heart should not be troubled. So yun siya nga, ayo, pagkaguol ang inyong mga kasing-kasing. See, in this world, there's a lot of troubles. So, ay baluta nga din ini kalibutan na daghang mga kalisod. We live in a creation that has been stained by sin and death. So, niata nga din ini mga dapit ang mga binuhat ng naa diha sa kasalanan. We live in a world that is far from what heaven is. So, nga din nagapuyot ta sa usa ka kalibutan nga layo sa langit. We see wickedness. So, kita ta sa mga pagkadautan. We see demons at work. No, kita ta sa mga trabaho sa demonyo. We see the devil roaring like a lion. Nga kakita ta nga din ang yawa naga-tuyok mura og leon. And life is hard. Nga din ang kinabuhi isod. Life is a struggle. Ang kinabuhi na ay mga ipakibisugan. God told Adam, in the sweat of your brow you will work. At din ang Dios nagasulti kang Adan nga kinahanglan kang magpatulog sa imong singot. In other words, trabaho. it's not going to be easy. O sa lain nga pagkasulti dili gyud sayo ni. See, Jesus never promised a perfect life. So tanawa si Ginoong Hesus wala siya magasaad og usa ka higpit nga kinabuhi. In fact, he promised the opposite. Apan siya nagasaad nga diin supahi. He said, in this world you will have tribulation. Nga ningon sa dinhi kalibutan na naaging mga kalisdanan kasakitan. But be of good cheer, I have overcome the world. Paningon siya nga din angay kang magmaya kay magkalipay kay gidaot ko ng kalibutan. And so the hope of the believer is heaven. So tanawa ang paglaom sa mga magtotoo mao ang langit. And that's why the Bible says we have promise of the life that now is and of that which is to come. Adi naa ang kasulatan nagtugan nga doon na siya bisaad nga kinabuhi o kini atong naangkon sa iyang pag-abot. We have promised that as I walk in this life, God is with me. Adi nagasaad siya nga din maglalakaw ta nga kinabuhi nga ang Dios mo kuyog mo bantanan. In my greatest fire, the Lord is with me. Kung ang dako nga diin kalayo, adi ang Dios magakauban tanan. In the darkest night, I can still see the light of the gospel. Nga diin diha sa kanit-ngit man apan ato makaplagan ang kahayag sa mga balita. And that's the life that now is. Ug mao kini ang kinabuhi. Jesus is now in my life. Si Ginoong Hesus ana karon sa akong kinabuhi. But I also have promise of the world to come. O siya usab nagasaad na diyan mabalik siya See, sa kalibutan. we should be more eternity minded. Nga kinahanglan diyan nga aduna tay panghuna-huna nito ng tingin. I mean, we plan for vacations. So plano ni atong ilaban bakasyon ni. We plan for our work day. So napoy plano nga din sa panahon sa pagtrabaho. We plan for school. So nagaplano diha sa una sa pag-eskwela. But this is where you're going to spend forever. Apan kining niya ana agyod atong panahon so wala katapusan. Listen, there's no such thing as soul sleep. So wala gyud mga butang nga din sa manini. A million years from now, you're either going to be in heaven or hell. So dikan karon milyon nga mga katuigan. So langit pa ka o inferno. From the moment that you were created in the womb, you are now living forever. So sa oras o sa takna nga dinhi umulta sa tagwangkan sa tong inahan. And you will either be born again and you will only die one time, or you will die twice if you were only born kita once. natawo ba ta pag-usa or matay ba ta sa makausa or matay tas kaduha. See, we're all going to die a physical death, So makakita ta nga din matay ta sa tawas nun. but hell is a spiritual death. Apan ang inferno o ang espirituhanon gyud ni kamatay. And it's not a place where you just cease to exist. Kadin usa na kada dili na kanang mao nga dapit nga din makalitawas ka. Jesus spoke about hell. Si Ginoong Hesus nagasulti may tungod sa inferno. He said there was a rich man who went there. O ngayon siya nga dunay usa ka tawo dato nga napunta na dito. And the man was conscious. So ang usa ka tawo siya naas ka kasakit. He remembered his family.
So nakahinumdum siya sa iyang pamilya. He was tormented in the flame. O siya gisakit diha sa kalayo. He wanted one drop of water. Nagkinahanglan siya bisag-usa na lang katulo sa tubig. Have you thought about the two extremes of Scripture? So inyo ha maning nahuna kining mao nga Heaven and hell? ang langit ug ang inferno. In heaven, we are with God. So sa langit ana ang Dios. We will never die again. So dili na gyud ka mamatay. We will never be weary again. So dili na ka mabalaka dito. We will never be alone again. So dili na ka magbuol dito. No more pain. Wala na kasakit. We will see God. So makakita ang ta sa Dios. We will be with the saints of God. Again, kita usas mga balaan. We will be with the angels of God Di kauban ta sa mga manulunda. forever and Sa walay ever. katapusan. That's one extreme, and it's in the Scripture. So, mao kini nga naa diha sa kasulatan. Perfect peace, Higpit nga kalinaw. perfect fellowship with the Father, Higpit nga di pakigsandurot sa amahan. and you will have a purpose in His kingdom. So, doon na tayo katuyuan diha sa iya. Doon na siya katuyuan sa iyang gingharian. And then you have hell, So, naa diha po sa gingharian sa inferno. the lake of fire. So, mao nang linaw nga kalayo. See, it would be easy enough if an unbeliever just ceased to exist. So, dili sa yun. Adin ang mga dili magtotoo. I mean, if that were the case, maybe you could bear it. So, kung dunay kining mga yawi, mahimo nga But those who die without Christ, apan ang tanan nga di namatay nga wala kay Jesus may Kristo. the Bible says their home is a place called hell. Ang ilahan yung pulianan gitawag kini mawang inferno. Now, why is that? So, ano man din na. Is that because God is so cruel? So, tungod ba kay ang Dios Does He just take pleasure in judgment? diin kalipay ba niya gyud ang kaning pagbuko? No, it's completely the opposite. So, dili gyud kay kini siya. The Bible says God takes no pleasure in the death of the wicked. So, ang kasulatan nagtugan wa gani say kalipay nga diin mamatay ang mga dautan. That God is not willing that any should perish, but that all men would come to Dili sa repentance. gusto nga dunay usang malaglag, dili lang tanan makakapot sa paghibulos. The heart of God is for salvation. Ang kasing-kasing sa Dios, ang iyang timuha mao gyud ang kaluwasan. Jesus came to save His enemies. So, ang Ginoong Hesus niya ni aron nga din luwason. He came to resurrect the spiritually dead. O din siya niagi gyud sa pagkabanhaw. So, why hell? So, ano man gyud ang inferno? Why so extreme? So, ano man gyud ang inferno? Fire, Ang kalayo, torment, o mga pagsakit. eternally separated from God. Adin kini, walay katapusan nga paghimulat gikan sa Dios. You understand, this is what the Bible teaches. So, ato nga sabton nga di mao kini ang gisulti itudlo sa kasulatan. Jesus taught about hell more than any other person in the Scripture. Adin siya nagasulti may tungod sa inferno. He called it Kasulatan. the furnace of fire. O diha sa hugno sa kalayo. He said there would be weeping and gnashing of O teeth, dunay paghilak o pagkagot sa ilang ngipon. outer darkness. Diha sa kalimitan. This is very sobering. So, kini siya usa ka halamod do. This is very fearful, Adin usa ka makalibisan. but it is the Word of Pag God. kini pulong sa Dios. So the question is why? So, ang pangutana is ngano man. I mean, I'm not really that bad, am I? So, dili pa sabot man din di ni maayo. You're telling me 70 years of sin deserves an eternity in hell? Adin nagasulti ko may tungod sa sala kasalanan nagapasidaan kunya inferno ra kadungan. How could a loving God ever send anyone to hell? Adin unsa ka nga ang Dios nga mahigugmaon niya adto ta daton sa inferno. Well, see, we have forgotten the nature of God. So, kinahanglan nga din ato nga masayran unsa ang kinaya sa Dios. God is holy, Kaya ang Dios balaan. and God is good. Ang Dios maayo. And because of this, Tungod niini, He must punish sin. o siya magasilot gyud
o sa sala. See, this is the God who spoke the stars into existence. So siya ang Dios nga di gisulti lang niya gipamulong ang mga bituon o nanungha. We can't even count the stars. So dili kita makainap sa mga bituon. And the God that we serve said, "Let there be." O ang Dios nga itong dialagaran, ipamulong ra niya kini og The Bible says God is a consuming ang fire. kasulatan nagtug-an ng Dios usa ka kalayo nga nagaut-ot. And in his righteousness, he is angry at sin. So diha siyang pagkamatarong di gyud siya gusto og sala. I mean, even as humans, we can see what sin has done to the world. So bisan sa atong pagkatawhanon kita ta say mga buhat diha sa sala. In America, we've had 80 million abortions. So diha sa dito sa among dapit adunay kining mga minilyon nga diin nagapakuha sa mga bata sa ba. All over the world, people have turned to idolatry. Nga diin sa tibok kalibutan ang mga katawhan kadaghanan nagasimbang mga Dios. People are openly mocking God. Nga diin ang mga tao nagapasipala sa Dios. And this is what the Bible predicted, Ug mao kini ang gipasidaan sa kasulatan. that men would be lovers of themselves. Nga diin ang mga katawhan nagugmao na silang kaugalingon. And they are enemies of God. Ug diin sila mga kaaway sa Dios. So God, in his justice, he cannot let the sinner go free. So diha sa kining pagkamataro sa Dios di gusto niya nga din ang mga makasala may gawas. And so hell really is the eternal prison for the enemies of God. So ang impierno usa siya kadapit nga walay katapusan diha sa mga kaaway sa Dios. But that's why Jesus came. Ug mao kani ang inungdan nga sa Ginoong Hesus. He lived a sinless life. Siya nagapuyo sa kinabuhi kapitli. He died on the cross, a sinner's death. Ug siya namatay dito sa krus. Though- sa kasalanan sa mga tao. Though he was perfect, Nga din nga siya higpit. it said, for our sakes, he who knew no sin became sin, So sa diha sa atong mga kaugalingon nakahibalo ta og si sala. that we might become the righteousness of Ayun God. kinahanglan makaabot kita ni ana makapaton sa pagkamatarong sa Dios. And that's why Jesus says in verse 6, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Muna gingon diha sa bersikulo 6, adiin siya mao ang dalan kamatuoran ug kinabuhi walay makaabot sa amahan gawas ang mga duda nato. He says, I'm preparing a place for you. Ug siya miingon nga ako nagaandam og dapit para kanimo. I want you in my kingdom. Gusto ko nga diin makapuyo ka sa kulingan. Jesus wept over Jerusalem. Adiin si Ginoong Hesus nagahilak siya nagtan-aw nagsugtong sa Jerusalem. He said, how often I would have gathered you together, Adiin siya iyang tinguha nga diin iya tapukon. but you were not willing. Apan dili sila andam. See, God stretches out his hand to the sinner. Nga diin ang iyang kamot iyang gituyhad alam sa mga makasala. He says, come unto me, all you that labor and are heavy Ug siya laden. miingon nga duol kamo kanakong gikapuyag gibug-atan. He says, I will give you rest for your Ug ako soul. magahatag kaniyong pahulay sa inyong mga I will sala. forgive your Ug sins. magapasaylo sa inyong mga sala. I will give you the Holy Ug Spirit. ako magahatag sa marami I will give you the promise of Ako God. magahatag kanyo sa saad sa Dios. But you were not willing. Apan dili man sila See- gusto. Every person that ends up in hell, So, matag usa ka tawo, they will have no one to blame but themselves. nga diin kung makaadto man siya mapunta man siya langit, way lain kang mabasol, kundi diha ka kaugalingon. The Word of God, the Word of God says, man is without excuse. So, ang tao wala gyud kapangaligtas. And so God justly condemns the sinner. Kaya ang Dios siya matarong gayon ang hukom sa sala. This is why we should have a zeal for the gospel. Madi kinahanglan na doon kay kainit ug kadasig diha sa barang. This is why we should love Jesus. Madi doon natin paghigugma ng Ginoong Hesus. Look what He saved us from. Look how He saved us. So, tanawa madi ang kaluwasan. He pulled us from the pit of despair. Madi iya ta nga gikuha gikan sa And He set us on the rock. madi gikan sa maungaw bato. And so no matter what happens in this life, I have hope
because of Christ. Bisag unsay may taboy ni kinabuhian na kitay paglaom tungod kay Ginoong Hesus. And so Jesus has prepared a place for me, Kay si Ginoong Hesus nagaandang kapit para kanako. many mansions. Daghan nga mga palasyo. See, it's amazing to me that Jesus himself is the one who prepares the place. So usa ka kining manindog para kanako kabutang si Ginoong Hesus mismo ang nag-andam og luna para kanako. He could have had his angels do it. So pwede ra og kining yan subuan ng mga manlunda lakaw mo. He could have- Sila ka. He could have had the apostles and prophets before us who are in heaven. O diin, pwede ang mga apostoles nga nauna kanato yung subuon ko ang dami luna. But no, Jesus said, I will prepare a place for Kapag si you. Ginoong Hesus mingon, ako mismo ang mag-aandam og luna para kanimo. Every one of you has a home prepared in heaven. So matag usa ka ninyo kanato doon na gyud puloy-anan nga giandam dito sa langit. And Jesus, who was a carpenter's son, So si Ginoong Hesus nga din siya mao ang trabaho ni. who even in his earthly ministry would build things. So sa mga butangan din mga bulaton diri sa kalibutan. And Jesus, the divine architect of the universe, Amen. Si Amen. Ginoong Hesus siya ang arkitekto sa tibuok universo. he is building you a home. So siya na nagtungkod sa imuhang. He's sitting up there saying, I think Jalen might like a guitar in his living room. Jesus is building my mansion saying, I think Jalen might want a guitar up there. Hindi maingon nga hindi siya may nagtungkod sa mansyon ni Jilo. And, things like that. So the thing about heaven also is it's all about God. So ang langit nagapasabot na din. Let's- Tungkod sa tibuok na din pagka-Diyos. Let's turn to Revelation chapter 5. Pinadayan kapitulo 5. A lot of people talk about heaven and they only focus on family. So daghang mga tao nga din nagtungod sa langit pero tumong nga diha sa panimalay. And while it's true that you will see your saved loved ones, Tinuod kini nga din nga makakita ta nga din ang mga usa sa pamilya na luwas. but the real glory of heaven is Christ. Panang tinuod may maya sa langit mo sa Kristo. And so we need to remember this. So kinahanglan nga makahinumdum kita niini. I mean, can you imagine meeting God? So pamalandong ba mo ang tungod sa Dios? What a day that will be. Adi usa nga nagkadaw. So, actually, let's go to verse 8. Versikulo 8. Now, when he had taken the scroll, the 4 living creatures and 24 elders fell down before the Lamb, each having a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. And they sang a new song, saying, You are worthy to take the scroll, to open its seals, for you were slain, and you have redeemed us to God by your blood, out of every tribe and tongue and people and nation, and have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth. O sa nakuha na niya ang basahog linukot ang upat ka mga buhing binuhat o ang kaluhaang upat ka mga ansyano mihapa sa atubangan sa kordero nga ang matag usa kanila nagkupot og alpa o sila may mga bulawang panaksan nga napuno sa insenso nga mao ang mga pag-ampo sa mga balaan. And you'll see this same thing in Revelation chapter 4 and many other parts of Revelation. So inyo ning makita usab diha sa kapitulo 4 o sa uban pa nga ang mga kapitulo sa pinagayon. And we also see this in Isaiah chapter 6. So manaapod kini makita sa Isaias kapitulo 6. That in heaven there is great
worship, and it's pointed to the Lord. Adin sa langit adunay dako kay nga pagsimba. It says they literally fall down before his throne. Adin sila gihapa sa iyang mga trono. And they say, "You are worthy." O sila mingon adin ikaw tapos. And then you look in verse 12, and it says, actually verse 11, it says there were thousands upon thousands and thousands, and they said with a loud voice, verse 12, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing." So diha sa bersikulo 11-12 diha nimo makaplagan ang mga linibo nga diin mga katawhan nga diin naghimaya ngadto sa Dios. So I hope that you enjoy worshiping God. So I hope nga din nagtuo ko naglaom ko nga din kamo malipayon nga nagsimba. Because here there's an innumerable multitude of people worshiping before the throne of God. So tungod kay adunay mga nagatan-aw nga diin ang mga libuan ka mga manulunda nga nagastaay nagsimba ta. And you see this all throughout the scriptures. Adin kini imong makaplagan diha sa mga kasulatan. That when a person encounters God, all they can do is fall down and worship. Adin ang tao nga di makabalag abot ngadto sa Dios siya mohapa og Dios. Remember, even in chapter 1 of Revelation, John said, "I fell down like a dead man." So hinumdumi nga din diri sa kapitulo 1 sa pinadayag nga si Juan ni Gugma siya mohapa og daw patay. That's because before God, there's a real visible glory that you can see. Diha ay sa atubangan sa Dios aduna kayoy makita nga himaya sa Dios. Remember, Jesus in his earthly ministry, he hid his glory. So diri sa Ginoong Hesus sa dihangan din na pa siya pagpamuhat diri sa kalibutan, anaa siya sa himaya ng sulod. He came in the likeness and humbled himself as a man. So din siya mi tungha diha sa diri sa hayag sa kalibutan. But even on the mountain, a little bit of his glory showed through. Bisan pa dito sa bukid sa Olibo, adin ang himaya nakita. And Peter was so fearful, he didn't know what to say, and he said, "Lord, let's build a tabernacle." So si Pedro sa nakakita niini, siya daw gibakod sa handog ug ningon siya magama kini balong-balong. He was thinking about the tabernacle in the wilderness, Adin siya na ginahuna nga maghimot sila og balong-balong diha sa kamingawan. where the visible presence of God would dwell. Kay anaa ang baptik nga diin makita ang himaya sa Dios. When you get in the presence of God, you don't want to leave. So sa diha nga din imong makuha kung manaataw, makasulod ka sa presensya sa Dios, di ka gusto mo gawas. And we will be in heaven for millions upon millions and millions of years, and we will still not want to leave. Adin sa unya dito sa langit, dunay mga milyon ka mga katuigan, o dili ka gusto nga mobiya, di ka na mga dapit. Amen. So let's go to Revelation chapter 21. Pinadayag kapitulo 21. Here we see the promise of the new heaven and the new earth. So imong makita dinhi ang saad sa may tungod sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. You know, Jesus is coming again. Ato masayran nga si Ginoong Hesus mibalik siya pag-usap. And there's coming a day where this world that we live in here will be recreated by fire. Nga diin ining kalibutan nga diin ato tumbang karon pagawgasan ni may tungod sa The Bible says kalayo. a new heaven and a new earth in which righteousness dwells. Adin diha sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, adin magapuyo ang pagkamataron. So verse 1, I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Sa bersikulo 1, o kunya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta, kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman ug ang dagat wala na. Verse 3,
And I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God, and God will wipe away every tear from their eyes. There will be no more death, nor sorrow, nor crying. There will be no more pain, for the former things have passed away. Ug nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dagkong tingog nga nag-ingon tan-awa ang puloy-anan sa Dios. Let's read one more scripture and then we'll close. Revelation chapter 22, verse 1, all the way down to verse 5. Kapitulo 22, uno sa 5. And I encourage you to go home and read the last 2 chapters of Revelation. It talks a lot more about heaven. Ug ako magagasig kaninyo sa magamit nga sa inyong pagmalay, inyong basahon ninyo duha ka kapitulo. These were kasayran ang daghang pambutang. These were some of the same scriptures I read to my mother whenever she was passing away in the hospital. So kini mga kapitulo ngayon ibasa sa diyang wala ko nakaliwan ang akong inahan. And even in a coma, she smiled. Amen. Dunay ako paghiyo. Revelation 22, verse 1, And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. In the middle of its street and on either side of the river was the tree of life, which bore 12 fruits, each tree yielding its fruit every month. The leaves of the trees were for the healing of the nations. And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. They will see his face, and his name shall be on their foreheads. There shall be no night there. They need no lamp nor light of the sun, for the Lord God gives them light, and they shall reign forever and ever. Unya yung ipakita kanako ang suba sa tubig nga nagahatag sa kinabuhi nga matin-aw murag kristal nga nagagula gikan sa trono sa Dios o sa trono sa Kordero. 2. Latas sa taliwala sa kadalanan sa syudad. Usab sa masig kadaplin sa suba diha ang kahoy nga nagahatag sa kinabuhi nga may napulog duha kamatang sa mga bunga nga nagapamunga matag bulan o tambal ang mga dahon sa kahoy alang sa pag-ayo sa kanasuran. 3. O dito wala na bisan unsa tinuklo apan dito ang trono sa Dios o sa Kordero o ang iyang mga ulipon magasimba kaniya. 4. Sila magasugong sa iyang nawong o ang iyang ngalan anha sa ilang mga agtang. 5. O dito wala na'y gabi o sila dili na magkinahanglag kahayag sa suga o sa adlaw kayang Ginoong Dios maumay ilang kahayag o sila magahari hangtod sa kanturan. Amen. So as we close, let's put all of this together. So sa diya kita magasiran ini. Number 1, Jesus is preparing a place for us. So una nga si Ginoong Hesus nagaandam og dapit alang kanato. Number 2, because of Jesus, we can go to heaven. So ikaduha tungod kay Ginoong Hesus madto ta sa langit. And number 3, we see that we will dwell with God. So ikatulo, hindi kita magkakita, hindi kita magpuyo kauban sa Dios. And it says we will serve Him. Hindi nagingon nga siya atong alagaran. And it says we will see His face. Hindi ingon siya hindi kita makasugtong siya nawong. Remember, God told Moses, no man can see me and live. Hinumdumi nga si Moses gisultihan nga din walay tao makakita sa kanaw musugtong. But in heaven, we will see the face of Apan sa God. langit kita makasugtong nas nawong sa Dios. And the Word says, God will wipe away every tear. Hindi ang pulong sa Dios nga ingon, hindi ang
Diyos mismo mupahid sa imong mga luha. No more pain. Wala na'y kasakit. No more sorrow. Wala na'y kasug-anan. No more death. Wala na'y kamatayon. And the word says there's a pure river of the water of life. Pulong sa Dios, ingon diri nga higpit nga diin subak sa kinabuhi. And we partake of the tree of life. Kung kita maka-angkon, maka-baton sa kahoy sa kinabuhi. And it says there will be no more curse. O dito sa wala na'y tinunglo. Amen. No more curse. Wala na'y tinunglo. And then here's my favorite part. It says that there is no night there. So sa kini sa akong nga paborito nga bahin, nga dito wala na unyay gabi. It says they need no lamp nor light of the sun. Wala nang kinahanglan suga o di kahayag gikan sa adlaw. For the Lord God gives them light. Ay ang Dios mismo siya na kahayag. In the previous chapter, it says the glory of God lights up Ug sa heaven. una natong mga nabasa kapitulo, nga diin ang himaya sa Dios mao ang kahayag. You sa don't Kanya. need the sun, the moon, or anything because the Lamb is the light thereof. Alin ang kordero siya mao ang kahayag. This is the city of God. Ang kini mao ang siyudad sa Dios. This is where we will spend eternity. Alin mao ning dakit nga puy-an nato sa walay katapusan. And we will have an eternal purpose to serve the Lord. Doon na doon siya walay katapusan katuyuan pagkalagad diha sa Jesus talked about different rewards, Alin si Kristo nagasulti nga diin ang tungod sa adunay ganti. different crowns that we will cast at His feet, Corona, ay ang hatag kanako. and even different levels of authority. Alin adunay ni kalayang-lain nga diin. You're actually going to have a job to serve the King of Kings. And even the Apostle Paul said, we haven't even imagined what God has prepared for those who love Him. Bisan si Apostol Pablo, wala siya tingiyagid na ang pamalandungan pag-ayo nga din ang Diyos mismo mao gyud ang nakaangkas. The most that you could ever imagine is still doesn't compare to what heaven will truly be like. Andi usa ka butang, andi sa ato nga pamalandong, andi unsa gid ang langit. So as we close today, I encourage you, make sure that you are right with God. So sa pagkatapos ta magasira karon, so atuan nga guruhon andi kita. Turn from your sin and trust in Jesus. Ug talikdan ang sala ug padayon ta pagsalig sa Dios. He wants you to spend forever with Him. So gusto siya nga din mo tagtag panahon kauban niya. And you have a mansion waiting for you. Nga din pamalandungi nga din siya nagapaabot. But even more than that, God Himself is waiting for you. So bisan nana butanga namdumi nga siya mismo ang iyang kaugalingon naghulat niya. Amen. I'm excited for this. Praise God. And remember, Paul said, to live is Christ and to die is gain. So inumdumi si Pablo nga ingon, nga din ang pagpakabuhi diha kang Kristo ug ang pagkamatay diha kang Kristo kang And pagkamatay. remember in Philippians, Paul said, I'm caught between two opinions. So yung diha sa Pilipos nga din si Pablo nga adunay diha ka opinion. He said, I really want to depart and be with Christ. So una siya nga maayo nga din wato na nga kus Ginoo. But to stay here is more needful for you. Apan kailangan siya magpabilin kay napang mga kinahanglan. Paul knew that while he lives on this earth, his life is for God. Alin, si Pablo nag-iwan na ang pagkabuhi at kinabuhi diri sa kalibutan at kinabuhi iya sa Diyos. And remember what I've told you in the past. So hinumdumi ang siya kong gisulti sa milabay. What you do for God on this earth will last forever. Kung unsay ako nga trabaho gibuhat para sa Diyos diri sa kalibutan, ulungtad na sa way katapusan. Amen. So let's not waste our time. Let's give all to the Lord Jesus Christ. So nga ihatag ang tanan ngadto kang Ginoo. And on that day, we'll hear the words, well done, thou good and faithful Abot servant. ang adlaw nga moingon siya, dayon kamo maayo matinud-anon nga ulit ang Ginoo. Amen. Amen.